how to improve your influence as a business owner by using the power of social media. Sakayan mo ang social media kung anong gusto ng tao sa social media to increase your influence. Huwag yung gusto mo. Alam nyo ngayon, meron kaming mga in-experiment na bago, no? So, kung titignan yung posting natin, meron na akong mga post na hindi na ina-edit, okay? So, that is, yun kasi parang gusto ng tao, ganun eh. Okay, Gilibers, pag-usapan natin, sa lahat ng mga nagsimulang magnegosyo at kumikita ka na ng 1 million a year, okay? Or maybe meron kang sideline at kumikita ka na ng 1 million in a year. Ano po to net mo na to. Net income, okay? It's not the gross. Kung ang net income mo na ay 1 million a year, whether sideline mo yan or full-time business mo, ano ang next step mo? Alright, let's go, let's go. Okay? By the way, bago tayo magtuloy, kung gusto mo ng coach, so we are doing face-to-face coaching or online coaching. And if you want to attend our free seminar or free webinar po on how to save and invest the right way, PM lang sa personal level ni Doc. Let's go, let's go, let's go. Okay, right. So, anong gagawin natin? So, kailangan meron po tayong tamang mindset. Ano ang mindset natin? Dapat ang mindset natin is to increase. Okay? Hindi tayo pwedeng maging stagnant sa income natin. Tandaan natin yan. Why? Kasi ang expenses natin nag-increase. Tandaan natin, ang personal expenses mo nag-increase. Ang expenses ng family mo nag-increase. Okay? Kaya kailangan mag-increase tayo ng income natin yearly. Okay? So, try to review. Dapat alam mo magkano na yung pumasok na net income from your business. Okay? So, anong gagawin natin? Ito, step pa tayo, okay? Alright, so, ganito po. Meron akong ginawa dito, 1, 2, 3, okay? 4 steps na dapat natin gawin to increase your income from 1 million, gawin natin 2 million. From 1 million, pwedeng gawin 3 million. Okay? Wala namang limit. Ayan ang beauty. Ayan ang ganda na may negosyo tayo. Walang limit ang pwede mong maging income. Okay? Ikaw lang minsan ang naglilimit sa pwede mong maging income. Alright? So, first, you have to, ito po, dito, you have to grow this. Okay? Kailangan mag-increase to. Okay? First, you have to increase your influence. Alam nyo po, to increase your income, you have to increase your influence. Okay? Yes. Influence ang key para mag-increase ang income mo. Yung influence, that is, you can persuade people to follow you. You can persuade people to avail to your products or to buy your products or your services. Ang tawag doon, you have influence. Kaya yung mga madaling makapagbenta, napansin nyo ba? Merong mga taong ang dali nilang magbenta kasi mataas ang influence level nila. Kaya madali silang makabenta. Kaya kung gusto mong mag-increase ang revenue mo, you have to increase your influence. Okay? So, Doc, paano ko increase ang aking influence? Increase mo ang influence mo by increasing your value as an entrepreneur. Okay? Ikaw mismo, you have to improve yourself. Ikaw mismo, dapat may something new na nagbabago sa sarili mo. Kaya dapat nag-i-improve tayo. Sarili natin, pananamit natin, yung knowledge natin, maturity-wise, ugali natin, behavior natin, dapat lahat na yan nag-i-improve. Okay? To improve your influence. Second, how to improve your influence as a business owner by using the power of social media. Sakayan mo ang social media kung anong gusto ng tao sa social media to increase your influence. Huwag yung gusto mo. Alam nyo ngayon, meron kaming mga in-experiment na bago, no? So, kung titignan yung posting natin, meron na akong mga post na hindi na ina-edit, okay? So, that is, yun kasi parang gusto ng tao, ganun eh. One of my mentors, sabi niya, mag-try ka ng ganito, Doc. So, nag-try tayo. So, that is para lumawak ang social media platforms natin. Para everyday din, madali ako makapagbigay ng mga motivations, ng inspiration, kasi hindi ko nahintayin yung editor ko, di ba? Ba, may naisip ako ngayon na makakatulong sa inyo, ibini-video ko na para agad magamit nyo na. Increasing your influence, okay? Increase your influence as a business owner, alright? And second, of course, you have to increase your customer base, okay? The more na mataas ang base ng customer mo, the more chances na mas mataas ang income mo. Kasi ang income mo, ang closing rate mo, dito nanggagaling. Kaya dapat taasan natin mga leads natin. So, dapat may leads ka galing from your IG, may leads ka galing from your TikTok,
May leads ka galing sa iyong YouTube, may leads ka galing sa iyong FB, may leads ka galing sa iyong mga empleyado, and so on and so forth. Okay? So, increase your customer base. Alright? Paramihan ng tao, paramihan ng community, paramihan ng followers. Yan ang labanan natin ngayon. Okay? Alright? And of course, you have to increase or grow your repeat customer. So, dapat din naalagaan mo ang existing customer natin. Okay? Dapat may repeat customer ka. Alam niyo kung bakit? Mas mura po ng 50%, okay? Ang may repeat customer kaysa kumuha ka ng bagong customer. Tandaan natin, okay? Mas madali o mas mura na mag-retain ng old customer kaysa dito kumuha ng new customer. Magastos mo ang kumuha ng new customer. Alam niyo yan, lalo yung mga gumagamit sa ads ng ads, di ba? Alright? Okay? So, this one, mag-focus ka dito as a business owner. Increase your influence, customer base, and repeat customer. Okay? Then, second, you have to ano po yung ibig sabihin ng empower. You have to empower your team. Hindi rin sapat na dito lang tayo nakatingin lagi. Like ka lang nakatingin sa social media mo, sa kliyente mo. Bay, tingnan mo rin yung nag-aalaga sa kliyente mo. Okay? Tingnan mo din ang gumagawa sa social media mo. You have to empower your team. Kailangan mapalakas mo rin sila. Okay, let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal life ni Doc. Let's go, let's go!